Uh-oh. Edu! Brownlee. Yes. Money on the three. And to make Noliora Brown work, Perez gets away. And Gilas with a big run. It's been very completes a stop. Perez off and running. CJ to the goal. What a Quarter. Meanwhile, Gilas will tie from deep. Ramos hits the three. Ka-Express, bumangon ang Gilas Pilipinas mula sa pagkatalo. At ngayon, ang buong Asia, lalo na ang New Zealand, ay biglang napalingon. Sa harap ng libu-libong fans sa Smart Araneta Coliseum, binura ng Gilas ang isang 21-point deficit upang talunin ang Macau Black Bears 103-98 sa kanilang final tune-up game bago tumungo sa FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. Pinangunahan ito nang nagbabalik na si Justin Brownlee na tila binalikan ang anyo niya noong SEA Games at Asian Games, clutch, mapanganib at tunay na leader. Sa loob ng halos 3 quarters, parang dismayado ang Gilas, mabagal ang ball movement at mukhang mas handa pa ang Macau Black Bears. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin sa 3rd quarter nang sumabog si JB ng sunod-sunod na tres, 5 sa kabuuan habang nagsumiti siya ng 32 points, 15 rebounds and 5 assists. Kasama niya sina Dwight Ramos na may 19 points at Kevin Kembao, 14 points, na parehong naging poste ng opensa at depensa. Lalong kahanga-hanga ang panalo dahil wala sa lineup sina Kai Soto, Calvin Aftana at Chinmar Fajardo. At dito na pumapasok ang tanong, kung ganito kalakas ang Gilas kahit kulang, paano na kapag kompleto na? Ayon sa mga fans at observers, kung ikaw ang New Zealand, ang top seed ng Group D, siguradong nabulabog ka na ngayon. Dati kampante ang Oceania Powers na dominado nila ang grupo, pero sa ipinakitang never say die ng Pilipinas, mukhang hindi magiging madali ang kanilang daan papunta sa knockout round. Kahit wala si Kai, lumalaban ang Gilas, at kung makabalik pa si Kai sa mga susunod na buwan, lalo pang magiging delikado ang tropa ni Coach Tim Cone. Well, hindi lang ito tune-up win, eto ay babala. Ang Gilas ay handang sumugal, sumikat at manalo para sa bayan, at kung may isang aral sa laban na ito, ito yun. Hindi ba pwedeng maliitin ang puso? Ginulat na natin ang Macau. Ngayon, Asia naman ang susunod. Takot na ba kayo, New Zealand? Sa harap ng isang nagngangalit na crowd sa Smart Araneta Coliseum, pinatunayan ng Gilas Pilipinas na hindi pa sila tapos. Sa kanilang huling tune-up game bago ang FIBA Asia Cup 2025, nagmistulang pelikula ang laban, down by 21 points, hirap sa rhythm at kulang sa rotation, pero sa bandang huli, lumaban at nagwagi 103-98 kontra Macau Black Bears. Bida ng gabi si Justin Brownlee. Parang hindi siya nawala ng ilang buwan, bumalik na gutom sa ginto. Umiscore siya ng 32 points, may 15 rebounds and 5 assists, pero higit pa sa stats ang naiambag niya. Siya ang naging puso ng Gilas sa panahong parang babagsak na ang team. Nagtuturo, umaalay at pumupukol ng trust sa gitna ng pressure. Eto na naman ang Justin Brownlee na bumuhat sa SEA Games. Eto na naman ang Justin Brownlee na hindi marunong sumuko. Habang nanonood ang buong Pilipinas, unti-unting nabura ang kalamangan ng Macau. At sa 3rd quarter lang, 33-18 ang naging score pabor sa Gilas. At mula roon, hindi na sila lumingon. Si Dwight Ramos ay umambag ng 19 points at pinakita ang kanyang growth bilang isang combo guard, habang si Kevin Kembao ay hindi nagpaawat sa opensa, nagpakawala ng timely shots para sa kanyang 14 points. Pero ang tunay na panalo, character. Nilabanan nila ang fatigue, ang pressure at ang pagdududa, bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong training camp. At ang tanong ngayon, handa na ba ang Asia sa ganitong klaseng Gilas? Walang Kai Soto, walang Chinmar Fajardo, walang Calvin Aftana, pero kahit kulang sa height, kulang sa firepower, hindi kulang sa puso ang Gilas Pilipinas. Sa likod ng ganitong kulang-kulang na lineup, nabaligtad nila ang Macau Black Bears, isang pro team na may import-level talent at physicality. Kung iisipin mo ka-Express, dapat talo ang Gilas sa papel, pero hindi yun ang nangyari. Ang absence ni Kai ay ramdam sa depensa at interior presence, pero ang pinakita ng Gilas ay ang kakayahan nilang mag-adjust. Sa AJ Edu ay tahimik pero epektibo, nagprotekta sa loob at nagbigay ng spacing. Si Dwight Ramos, pati na si Kevin Kembao, nag-step up bilang leaders ng floor, habang si Justin Brownlee ang bumuhat sa crunch time.
Sa tuwing mukhang babalik ang momentum sa Macau, andon si JB para sumalubong ng tres o crucial rebound. Halatang inspired ang buong team at inspired rin ang buong crowd. At habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang grupong tahimik na nanonood mula sa malayo, ang New Zealand national team. Sila ang top seed sa Group D at dati tinuturing na biggest threat sa pool. Pero ngayon nakita nila ang Gilas na may ganitong composure, ball movement at fighting spirit kahit wala ang tatlong core players. Hindi ba't dapat silang kabahan? Kung ang Pilipinas ay ganito nakatibay kahit kulang, paano pa kaya kung buo ang frontline nila? Ang ganyang mindset, hindi imposibleng maulit ang glory ng 2007 o 2013 kung saan ang Gilas ay hindi lang nakipaglaban, kundi naging contender talaga. Pagkatapos ng laro, nagsalita si Justin Brownlee sa harap ng microphone. Malinaw ang mensahe, gusto niyang ipadama. Hindi lang siya bumalik para mag-conditioning, hindi lang siya bumalik para tumulong. Bumalik si JB para manalo sa bawat thrust na pinukol niya, sa bawat huddle na pinasigla niya, at sa bawat rebound na sinunggaban niya. Isa lang ang sinisigaw ng kanyang katawan. Gusto niyang malingkunin ang ginto. Well, hindi lang ito simpleng tune-up, ito ay moral victory para sa buong bansa. At habang patuloy ang pagtataas ng mga bansang gaya ng China, Lebanon, Iran, at Oceania Powers, Australia at New Zealand, eto ang Gilas na hindi sumusuko kahit kailan. Sa kabila ng mga injuries, player availability issues at pressure sa buong bansa, tumitindig sila. Sa mga fans ng Gilas, nakita na naman natin ang puso na matagal na nating hinanap. Sa coaching staff, nakita nila ang flexibility ng sistema ni Coach Tim kahit wala ang ideal rotation. At sa mga kalaban, lalo na ang New Zealand, baka ito na ang wake-up call na kailangan nila, hindi na push offer ang Pilipinas. At ngayong papalapit na ang FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia, malinaw ang isang bagay, ang Gilas kahit kulang ay buo ang loob. At kung si Justin Brownlee ang nasa harapan, baka oras na para ang buong Asia ay muling mag-ingat. At dako naman tayo sa NBA Express. Nakatakda na si Chris Paul para sa kanyang huling pagtatakbo sa kampyonato, makatapos pumirma ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.6 million sa Los Angeles Clippers, kung saan muling nagsama sila nina James Harden, Bradley Beal, John Collins at Brook Lopez upang palakasin ang kanilang kampanya para sa titulo. Sa isa pang galaw sa backcourt, pinapirma rin ng Los Angeles Clippers si Tite Washington Jr. sa isang taong kontrata, isang 2022 first-round pick na umaasang makahanap ng papel sa kupunan sa ilalim ng paggabay ng mga veteranong guard at makuha ang permanenteng pwesto sa roster. Samantala, aktibo rin ang Los Angeles Clippers sa pagbabago ng kanilang lineup. Kinuha nila si DeAndre Ayton sa isang 2 taong kontrata na tinatayang nagkakahalaga ng $16 hanggang $16.6 million bilang tugon sa kanilang pangangailangan sa laki at panloob na presensya katabi nila LeBron James at Luka Doncic. Isinama rin ng Lakers si Marcus Smart sa isang 2 taong deal at nagdagdag pa ng suporta sa pamamagitan ni Jake LaRavia at Christian Coloco. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.